maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon ang mga pahayag ni Crawford at Ahmad Alib. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Nakakatakot na po ang pagbabanta ni former Unified Super Bantamweight World Champion Murugunj Ahmad Alib sa kanyang katunggali na si 4 Division World Champion at 2 Division Undisputed World Champion Naoya Inoue. 3 linggo bago ang inaabangang bakbakan sa pagitan nina Inoue at Ahmad Alib, ay maaga na pumunta ng Japan ang pambato ng Uzbekistan. Paglapag nito sa baluarte ni Inoue, ay agad itong na-interview ng Japanese media, kung saan nga ay tinanong ito kung ano ang kanyang reaksyon sa pagkuha ni Inoue kay Marlon Tapales bilang sparring partner. Sagot naman ni Ahmad Alib na iba daw ang estilo niya at estilo ni Marlon. Kahalintulad daw ng gabi at araw ang layo ng pagkakaiba nila ni Marlon. Tila sinasabi dito ni Ahmad Alib na walang epekto sa kanya ang pagtulong ni Marlon kay Inoue dahil na magkasalumat naman ang estilo nila ni Marlon. Dagdag pa ni Ahmad Alib, si Inoue daw ang pinakamalakas na makakalaban niya sa buong career niya. Kaya pinaghandaan daw talaga niya ng gusto ang Hapones. Nirerespeto daw niya si Inoue at ang record ni Inoue, pero sa isang suntok niya lang daw ay magbabago daw ang mundo. Tila sinasabi nga ni Ahmad Alib na patutulugin niya itong si Inoue sa pamamagitan ng isang suntok lang. Alam naman natin na kapag natulog ang isang boksingero sa laban, matik hospital ang destinasyon yan para ma-check up ng doktor, lalo pa nga na 2 Japanese boxers ang pumanaw noong lamang nakaraang mga linggo. Kaya sinisiguro ngayon ng Japanese Boxing Commission ang kaligtasan ng mga fighters. Malaki na po ang kumpiyansa ni Ahmad Alib sa kanyang kakayahan dahil ayon sa kanya ay umaabot daw sa 16 rounds ang sparring session niya. Kaya tiwala nga ito na siya na nga ang kauna-unahang magpapatikim ng talo sa tinaguriang halimaw ng Japan. Samantala sa ibang balita naman, sa kabila nga na pinamagatang fight of the century ang laban nina Saul Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford, subalit aminado ang dalawa na hindi nila kayang tapatan ang orihinal na fight of the century sa pagitan nina Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Paliwanag ni Crawford na imposible na daw na malampasan pa nila ang kita sa pay-per-view ni Pacquiao at Mayweather dahil napakadami na daw kasi sa kasalukuyan, ang mas pinipili na manood na lang sa mga illegal streaming sa internet dahil na libre lang ang mga ito. Kung kaya dahil na daw dyan, ay malabo daw talaga na mahigitan nila ang pay-per-view buys ni Pacquiao at Mayweather. Bagamat sinangayunan naman ni Canelo ang mga pahayag ni Crawford na hindi talaga nila kayang higitan o tapatan man lang ang laki ng kinita ng original na fight of the century, subalit ipinagmalaki naman nito na kaya daw nilang lampasan ang aksyon at entertainment na maibibigay nila sa mga manunood. Hindi daw kasi katulad ng naging laban ni Pacquiao at Mayweather kung saan inantok kumano ang mga manunood dahil sa sobrang boring ng naging laban, gawa daw ng puro yakapan at takbuhan ang kinahinatnan ng laban, kung kaya't umabot na nga daw sa punto na gusto na ng mga manunood na i-refund ang kanilang binayad. Sa kabila nga nito, ay hindi naman talaga basehan kung sino ang mas may malaking kinita. Ang mahalaga ay habang kumikita ang mga boxers, ay nabibigyan din naman ng maximum entertainment ang mga manunood. Samantala, pinagtawanan naman ni Crawford ang naging performance ni Pacquiao sa laban nito kay Jeff Horn. Sa isang interview ay natanong kay Crawford kung ano ang masasabi nito sa kontrobersyal na bakbakan ni Pacquiao at Jeff Horn. Kung saan sinagot na ni Crawford na nung una daw niya itong mapanood, ay nagtaka daw siya sa mga sinasabi ng mga boxing commentator na sinasabing dinaya daw si Pacquiao. Pero nung inulit daw niyang panoorin ang replay ng laban, ay nakita daw niya ang mga malalakas na patama ni Horn kay Pacquiao na tila hindi daw napapansin at binabanggit ng mga boxing commentator. He was wrong about that Jeff Horn fight. The Jeff Horn Pacquiao fight? Yeah. I watched that the one he freaked out? Is that one of the ones he freaked out? Yeah, that's when he freaked out. When I first watched it, you know, listening to the commentary, I was like, man, Pacquiao whooping him. You know what I mean? Why they cheat him? You know, because I wanted to fight Pacquiao because I was the next in line. Of course. But after watching the fight again, I was like, they not saying nothing about all them shots Jeff Horn was hitting Pacquiao with, and he was. Kitang-kita naman daw kung paano ginulpi ni Horn si Pacquiao pero baliktad daw ang sinasabi ng mga commentator.
na si Horn daw ang pinapalabas na nabubugbog sa laban at tinawag pa daw na madumi ang laro ng Australian. Pero para daw sa kanya, ay kita daw ng kanyang mga mata kung paano pinaglaruan lang ni Horn si Pacquiao, bagay na kahit si Keith Thurman daw ay hindi ito nagawa kay Pacquiao. Kaya para kay Crawford, tama lang daw ang desisyon ng mga hurado na ibigay ang panalo kay Jeff Horn.